Kamusta kayo? Alam nyo ba na kahit sa pangarap, hindi sumagi sa isip ko na makakapagtrabaho ako sa barko. Kasi noon, sabi nila para makapagtrabaho ka sa barko ay dapat meron kang kapital na panggastos para sa paglalakad ng mga requirements, which is totoo naman talaga. Dapat marunong kang lumangoy, dapat meron kang backer. Sabi nila, pag wala kang kilala sa loob ay sayang lang ang effort mo sa pag-apply. Way back 2018, nagsimula ako magkaroon ng interest na mag-apply sa abroad, pero napag-isip-isip ko kung bakit hindi ko i-try na mag-apply sa mga manning agency kahit wala akong kakilala o sinasabi nilang backer. Passport at resume lang ang tangi kong dala. Sinamahan ko na din ang lakas ng loob at tigas ng muka. Hindi, joke lang. Dalawang company din ang nag-reject sa akin pero hindi ako sumuko. Sa pangatlong pagkakataon, nag-open house si RCCL. 4 AM pa lang nakapila na ako sa labas. Sa halos 800 na aplikante ay ilan lang kami natanggap. Sa mga nagtatanong ng mga tip tungkol sa interview, una, dapat alam mo yung job description mo. Bakit gusto mo magbarko? Ano mga international breads ang alam mo? At procedure ng mga international breads na alam mo. I-explain mo yun sa harap ng interviewer verbally. Kasi nga, beggar ang posisyon na ina-applyan ko. At nung araw na yon, para ako nakalutang sa ulap nung nakapasa ako mula initial interview hanggang final interview. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi nilang dapat may kakilala ka o tinatawag nilang backer. Kasi ako, ang tanging backer ko lang ay ang mga working experiences ko. Kaya ikaw, payo ko sa'yo, kapag kukuha ka ng experiences dito sa Pinas, iisang linya lang. Anong ibig kong sabihin? Kung baker na ang nasimulan mo, dapat baker na lahat ng applyan mo para nakikredit. Kung barista ka, barista na lahat ng applyan mo para in the near future, lahat ng skills na nakuha mo sa iba't ibang company dito sa Pinas ay magagamit mo pag may plano ka ng lumabas ng bansa. Kaya bago ka mag-decide na mag-apply sa kahit anong manning agency, dapat buo ang loob mo at handa ka. Bakit ko sinasabi ang mga bagay na to? Kasi concern ako sa'yo. Kasi ayokong danasin mo ang dinanas ng iba. Kasi ayokong masayang ang effort mo. Huwag kang magmadali. Lahat ng bagay may tamang proseso. Darating din ang araw na para sa'yo. Gusto ko sa pamamagitan ng video na to ay makakatulong ako sa'yo.